Ito ang kalsada ng Igtuble, isa sa pinakamataas na barangay dito sa Iloilo City. At ngayong araw, ang kalsadang ito ang susubukan nating akyatin gamit ang ating mini camper van. Pero ang tanong ay bakit nga ba natin to gagawin? Meron ako ditong tatlong kasagutan. At una, dahil maganda ang view. Pangalawa, dahil maganda ang view. At pangatlo, dahil maganda ang view. Well, hindi mo naman din kasi talaga kailangan ng mabigat na dahilan para pumunta sa isang magandang lugar. Dahil minsan, sapat na alam mong mag-i-enjoy ka kapag pumunta ka sa mga lugar na katulad nito. Pero minsan, lahat talaga ng mga bagay na ginagawa natin ay may mga consequences. Dahil bago tayo makarating dito ay kailangan muna nating bumiyahe ng halos 6 na oras, umakyat sa napakatataas na bundok at daanan ang mga pagitan ng bangin na katulad nito. Dahil sa mga bagay na yan ay kailangan nating mag-set up ng goal. Una, kailangan makarating tayo doon ng ligtas. Pangalawa, kailangan nating makahanap ng safe na campsite upang makapagpalipas ng gabi dito. At pangatlo, ay kailangan nating magawa ang lahat ng ito within 24 hours dahil kung hindi, ang kasama natin na si Wild Tuk-Tuk Adventure ay maiiwanan ng eroplano na sasakyan niya sana papunta sa Canada. Kaya't kung sakaling magka-aberya tayo sa kalsada o kaya naman magkamali tayo ng tansya sa oras ay pwedeng mabago ang takbo ng buhay ni Wild Tuk-Tuk Adventure. Gabi na, may araw pa. Buwan yan. Ay, buwan pala yan. Buwan. Kaya ang tanong, magagawa ba natin ito ng maayos o kailangan nating bilhan si Wild Tuk-Tuk ng panibagong suklay, ng panibagong ticket papunta sa Canada? Lahat yan ay ang mga adventure na gagawin natin sa panibagong episode ng ating pagva-van life sa Pilipinas. Hi, ako si Lem, ang travel content creator na nakatira sa loob ng aking van. 2021 nung nagsimula akong mag-ikot sa ating bansang Pilipinas gamit ang aking bisikleta. Inabot ako ng 7 buwan upang maikot ang 65 provinces ng ating bansa. At sa cycling adventure ko na yon, isang bagay lang yung natutunan ko, ang sarap palang mabuhay ng malaya. Kaya't pag-uwi ko, nagbenta ako ng mga gamit, nagsikap na din ako ng matindi upang sa ganon magkaroon tayo ng budget pambili nitong ating minivan. Kinonvert ko na din to into a camper van. Pinangalanan ko siyang Vantot at siya ang magiging kasama ko sa pagbiyahe ko sa buong Pilipinas. Simple lang yung goal natin, makarating sa iba't ibang probinsya, makakita ng magagandang tanawin, makakilala ng mga bagong kaibigan at higit sa lahat ay mabuhay sa paraan na may kalayaan. Ano, handa ka bang sumama sa biyahe ko? Kung oo, subscribe ka na sa channel na to at simulan na natin ang videong ito. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. We are the dreamers, the light keepers, we are one. This is our time, this is our time. Good morning everyone! This is Lem Official Outdoor at travel content creator na nakatira sa loob ng ating van. At ngayong umaga ay nandito tayo kila Wild Tuk-Tuk. Pero hindi dito magsisimula ang video. Magsisimula ang video bago pa tayo makarating dito. Ikukwento ko na lang siguro sa inyo ng mabilisan. Sa mga nakaraang episode ay napanood ninyo kung paano tayo nag-explore sa Boracay at Carabao Island. Pagbalik natin dito sa Panay, ang original na plano ay pupunta tayo sa Antique Province. Pero dahil na din sa ilang mga problema ay baka hindi na tayo matuloy dito. Well, technically, natuloy pa din naman tayo pero hanggang dito na lang sa Arco kasi ganito ang naging problema. Ito ang mapa ng Panay Island at ang unang plano ay dito tayo sa Antique dadaan. Pero dahil sa suggestion ni Arthur na magpahinga muna kami sa kanilang tahanan sa Iloilo, pinili na namin ang kalsada kung saan mapapabilis kami. At ito ang unang pagkakamali namin. Sigurado naman ako na napanood nyo na to last episode at kung hindi man, balikan nyo na lang.
Sinimulan na nga natin dito ang pagbiyahe pero hindi pa tayo pupunta sa bundok dahil maghahanap pa tayo ng chorizo. Mga kuya, makikipark kami kasi bibili kami ng dito sa palengke. Pasensya na po, pasensya na. Chorizo ang isa sa mga pagkain na sobrang recommended ng mga taga dito sa Kalibo. Masarap daw kasi ito at ang klase nito ay parang longganisa lang din. Dito tayo ngayon sa palengke ng Kalibo para bumili ng tinatawag nilang chorizo. Ito yung isa sa mga pagkain na pinupuntahan or binabalikan dito sa Kalibo. Kung hindi nyo alam, ganito siya. Parang siyang longganisa pero masarap daw to, sabi ng tour guide natin na si Toktok eh. Yan, so pwede tayong makabili nito kasi ref lang natin. So bili tayo ng isa lang siguro. 106. Yan, tapos meron din ito, pork chop, tocino, tsaka longganisa yung slice. So, pag pupunta tayo sa mga bayan-bayan, syempre, samantalahin na din natin na tikman yung mga pagkain nila. Pero sa tipid way, sa palengke. Dami ding mga seafood market dito, oh. Pwede kayong sumilip. Pero kung gusto nyo ng seafood, sa Rojas City kayo pumunta kasi doon daw yung seafood capital of the Philippines eh. So, hindi dito sa Kalibo. Ito lang talaga pinunta namin. Isa din talaga sa mga pamamaraan ko upang masustain ang ganitong klaseng lifestyle ay pumunta sa palengke at doon mamili tapos magluto na din ng sariling pagkain. Sa ganitong paraan, nakakatipid ka na, alam mo pa na ligtas ang mga kinakain mo. Speaking of pagkain, ganito ang style namin kapag kailangan na nating kumain. Sasaing kami. Salsa, quenta, alta. Kahit mag-isa ako, kadalasan ganito ang style na ginagawa ko. Sa maluwag na kalsada ay gumigilid lamang ako tapos dito na ako nagluluto ng aking pagkain at dito na din ako nagsasaing. Bali, nandito lang kami sa tabi ng kalsada at ginagawa mo. Dito na kami magtatanghalian. Nag-set up lang tayo dito ng mga ilang equipments natin na dala-dala naman natin kasi nga ito yung maganda pagka walang ulan. Pwede nating i-set up lahat tapos makapagluto sa labas. Bala, magiging ulam natin ay sisig, liempo, lechong kawali pala yan. Tapos chicken. Yan, lutuin lang natin mabilis. Ang laking bagay talaga na meron na tayong ref sa loob ng van dahil hindi na tayo napapanisan ng pagkain. Yan kagandahan pag may rep ka, hindi napapanis yung yung pagkain mo at iniwan natin pa siya ng almost 5 days pero kita nyo, buong-buo pa din, di ba? Panalo, laking tipid nito. Ganito ang reality ng van life. Totoo na kung saan-saan ako nakakarating pero kung saan-saan lang din ako natutulog at kumakain. At wala naman akong problema dyan dahil maliban sa sanay na ako, ganito din kasi yung klase ng buhay na pinapangarap ko, yung simple lang. Pero alam ko na in the deepest side of myself ay nag-i-enjoy ako at masaya ako sa ginagawa ko. Ayan, ito yung pagkain natin, lechong kawali, tapos manok, tapos sisig ni Tito Arthur. Yan! Tapos dito lang kami sa tabi ng kalsada, makikita nyo naman yan. Mga hinihintuan din to ng truck, ay wala na yung truck doon. Nagsabit kami ng duyan, magiging dalawa yan mamaya. At dito magpapalipas lang din kami ng init. Tapos kakain, papalipas ng init. Tapos tambay lang, ganun. Masarap buhay sa kalsada eh, gusto namin to eh. Minsan isa din to sa masarap sa pakiramdam, yung tipong nasa tabing kalsada ka lang pero ang sarap ng mga pagkain na kinakain mo. Isipin nyo na lang, nasa tabing kalsada kami pero pagkain namin ganyan kasasarap. Minsan, ito yung natutuwa ako sa sa ref natin kasi dati medyo nahihirapan talaga ako maglagay ng stocks pero ngayon, alam niyo parang pinagaan nyo yung buhay ko ng 10 times to 20 times kasi isang bili mo lang tapos stock mo lang dyan, okay na. Kaya yun, goods na goods. Ayan, bali tapos na kaming kumain. Si Tito Art nagde-dessert pa ng coffee jelly. Ano masasabi mo sa presensya ni Jack? Jack, parang nandito. Yung pagkain kasi namin, galing pa yun ng Bulacan. Doon sa Jealous Buffet. At yung may-ari nun, kaibigan natin si Bancada, si Jealous Buffet, si Jack. Shoutout sa inyo, sa inyong pamilya. At yun, parang ramdam namin ang pagmamahal mo hanggang dito sa Panay Island. Pero anyways, ganito lang magiging setup namin. Matutulog si Tito Art doon, ako dito. Iglip lang, tapos maya-maya, biyahe na din mga 2 PM. Tapos yan, ganyan lang. Yan na setup, nakapagligpit na din kami. Minsan, ang pinakamasarap gawin ay ang pinakasimpleng bagay at eto ang matulog. Pero eto din ang muntik nang nagpahamak sa amin dahil
Medyo napasarap yung tulog namin. 2:58 na, nag-ride out kami. Medyo napasarap ang tulog natin kaya naman bumiyahe na kami kaagad at bigla na lang. Pinaka tayo. Sir, good afternoon po. Eto sir. Kapay ba ako? Sa pangalawang pagkakataon ngayong araw ay na-checkpoint tayo pero dahil kumpleto naman tayo ng mga dokumento ay walang problema sa atin to. Bali na checkpoint tayo dito pero dahil kompleto naman tayo, wala naman tayong problema kaya okay lang, chinek lang yung top load, usual naman yan. Tapos lisensya, rehistro, RCR, okay na. Biyahe lang ng biyahe. Habang nagpapatuloy tayo sa ating pagbiyahe ay dito napapaisip na ako kung kaya bang akyatin ng simpleng minivan ko ang bundok na pupuntahan natin. Kasi hindi natin pwedeng kalimutan na itong sasakyan na gamit natin ay kasing makina lang ng isang big bike na motor. 660cc lang ang engine, sobrang bigat pa ng karga at bilang pangpakalma, eto dinala tayo ni Wild Tuktuk sa isang batsuyan dito sa Iloilo. Bali, nandito na kami sa Pasig City. Malapit na dito yung tutuluyan natin ngayong gabi dahil mamamahinga din tayo. Tapos dumaan kami dito sa isang napakasarap na batsuyan, sabi ni Tito Art. Dito daw siya palagi nagbabatsoy kaya tignan natin. Kasi dito sa Iloilo, alam nyo naman, Iloilo is known for their very very good batchoy. Tingnan natin kung ano yung pinagmamalaki ni Wild Tuktuk dito. Masarap dito sa Pasig. Sarap, Tito Art. Panalo, quality. Habang kumakain tayo dito ng batchoy ay naisipan na din naming pag-usapan at pagplanuhan kung paano ba natin i-execute ang ating gagawing pagbiyahe bukas. Pero alam nyo kung ano ang pinakamagandang plano? Huwag magplano at all. Ang kalsadang binabaybay natin ngayon ay ang kalsada papunta sa bahay ni Wild Tuktuk at dito pa lang kamangha-mangha na ang mga tanawin dahil sobrang probinsya vibes talaga. At tuwing pumapasok din ako sa mga liblib na barangay na katulad nito ay palagi ko ding naiisip na baka may aswang dito. Kidding aside, ang plano natin ngayon ay makauwi sa kanila upang makapagpahinga dahil bukas mahaba ang biyaheng tatahakin natin. Pero hindi pa man tayo nakakapag-settle down ay ganito na ang bumungad sa atin. Bali, dumating na kami dito sa Pasig City. Tapos nakita ko yung headlight. Nakita nito ni Tito Art kanina. May moist. Ngayon may tubig. Ayan, oh. Ayan, so medyo maalog na. So baka madama yung electrical natin kaya binabaklas ko yung headlight. So sana lang walang maapektuhan. Yan, gawin lang natin saglit. Kaya natin yan. Kung titignan ay parang ang liit lang ng problemang ito pero just in case na hindi natin maayos ito ay pwedeng mangyari na mawalan tayo ng ilaw habang nasa kalsada. At kung sakaling mangyari yon ay magiging delikado yan dahil sa gagawin nating biyahe kinabukasan. Kaya't sa abot ng aking makakaya ay ginawa ko talaga lahat upang mabaklas itong aking headlight para na din matanggal natin yung tubig. Pero minsan may mga bagay na hindi talaga para sa'yo at hindi abot ng kakayanan mo. Yan siya, oh. Kita nyo, gumagalaw. Ang dami! Parang ihinang bata yung natanggal eh, oh. Nakakatuwa. Yan, natanggal natin yung headlight natin ng buo. So, wala naman ano dyan. Kaya naman namin eh. So, medyo hindi ko lang na-videohan yung una. Pero kinaya naman namin tanggalin ni Tito Art. Ano? Inipon natin. Baka... Ayan pa, oh. Dami pa, oh. Oh. Hindi ko na lang na-videohan pero natanggal naman na natin yung tubig dito sa ating headlight. Medyo may moist pa lang siya. Hindi ko na napatuyo kasi umuulan din eh. And then yun, nakaligo na din tayo. Maayos naman lahat na i-fix natin ng maayos. Yan yung kagandahan kapag may mga gamit tayo along the way na dala-dala. Naayos natin yung mga kailangang ayusin. Tsaka dapat alam din natin kung paano ayusin. Then may papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan ang ating bahay van. Ang kalat, no?
Pero in 3, 2, 1, makikita nyo kung paano magta-transform yan. Iayos ko kasi eh. 3, 2, 1. Tchanan! Diba? Wala. Walang ganun. Inaayos na maayos yan. Tagal din mag-ayos ng van. Kaya hopefully, as of today, nangangarap tayo na magkaroon ng mas malaking van. Yung medyo mas organized, tapos mas malaki at mas magagamit natin ng mas maganda. Even though kontento tayo ngayon sa van natin, pero syempre, hindi masamang mangarap, no? Ganun din, pag kayo din gusto nyo ng ganitong van, mangarap lang muna kayo kung hindi pa talaga kaya. Tapos pag kaya nyo na, edi ito pa din nyo na yung pangarap nyo. Yun, ako nangarap lang din naman ako ilang years ago eh. Ngayon, kahit papano, I'm living my dream na pinapangarap ko na gusto ko maikot ko Pilipinas. Ngayon, naikot ko naman na kahit papano, kahit hindi ganun kalaki expenses ko, hindi ganun kalaki pera ko. Kakaikot ako, nagagawa ko yung pagta-travel na gusto ko. Tsaka, madami kong nakikilalang tao. Yun, pero si Wild Tuktuk, kilala ko na dati yan. Oo, bait yan eh, si Wild Tuktuk. Sobrang bait niyan. Kinabukasan ay maaga kong chinek itong ating camper van pati na din yung mga gamit natin dito dahil ngayong araw, ang araw kung saan aakyatin na natin ang pinakamataas na kalsada dito sa Iloilo. Pero hindi pa man kami nakakaalis ay ganito na agad ang sinabi sa amin. Nang ano po? Luya? Baka bawang po. Ay, luya. Iba pala dito? Luya pala binabaon? Pangontra aswang daw. Kulit eh. Luya, hindi bawang. Sa amin, bawang eh. Luya daw ang pangontra sa aswang dito pero doon sa probinsya namin, bawang ang sinasabi ng mga matatanda. Pero bakit ba puro aswang yung mga nasa isip natin? Pwede bang palitan natin yung vibes, yung medyo good vibes naman? Good morning everyone! So kasama na naman natin si Wild Tuktuk Adventure para sa isang adventure. Dahil dapat pupunta ako ng Guimaras. Yun ang original na plan. Eh kaso sasabay daw siya. So inaya ko na lang siya sa Leon tsaka Igtoble para meron tayong entry dito sa Iloilo. Kung saan pupuntahan natin yung mga sweet spot nila na sobrang matataas na parang Benguet na daw at sobrang lamig daw dun eh. So mag-overnight tayo dun. Kasama natin si Wild Tuktuk. Yun! Nyo kami. Sana kayanin ni Vantot yung mga akyatin dun, no? Especially dalawa kami ni Arthur tapos puno yung van. So, tignan natin kung kakayanin. Pag hindi, kaya mo naman magtulak, no? Pababa. Tulak pababa eh. Dito ay sinimulan na natin ang pagbiyahe at panandalian sana tayong hihinto sa plaza ng Pasay City hanggang sa may nangyari na naman na hindi natin inaasahan dahil habang nagpipicture tayo dito ay may unti-unting lumapit sa atin. Ano po yung pinya ng Pasay Ayan, City? pinya ng Pasi. Po talaga yan. Yan po ba ang pinagmamalaki ng Pasi? Opo, yung nanay po nila andun, no? Thank you po, ma'am. Salamat po. Wala namang nangyaring hindi maganda. Hindi ko lang talaga inasahan na may mga followers pa din pala tayo dito sa Pasay City. Kaya shoutout na lang kay Ma'am Cherry na inabutan tayo ng pinya at sa lahat na din ng mga followers and subscriber natin dito. Dito tayo ngayon sa plaza ng Pasay City sa Iloilo para duwan lang tayo para magpicture tsaka may nagabot sa atin ng pinya. Grabe, sobrang babait ng mga tao dito. Tikman natin pinya na pinagmamalaki ng Pasay. And officially ay sinimulan na talaga natin ang pagbiyahe papunta sa Igtoble at dito ang dami nang tumatakbo sa isip ko. Katulad ng kaya-kayang ahunin ng maliit na camper van ko ang mga kabundukan dito. Makakahanap kaya kami ng ligtas na campsite para sa amin dalawa at isa pa. Magagawa kaya nating makauwi within 24 hours dahil kung hindi ay kailangan nating bilhan ng panibagong ticket si Wild Tuktuk Adventure. At hindi pa man nagiinit ang puwit namin dito sa sasakyan ay bumungad na agad ang isang magpapahirap sa atin sa daan. Umuulan na, good luck sa amin. Sabi ng Pag-asa, wala na daw ulan dito eh. Malamig pa naman dun sa pupuntahan natin, tapos throw camping lang din. Magsasabit lang tayo ng tent tsaka hammock. So good luck.
Sa unang isang oras ng pagbiyahe natin ay ulan agad ang sumalubong sa atin at habang tumatagal ay mas lalo pa itong lumalakas ng lumalakas. Ito yung mga problema na wala kang solusyon at hindi mo na din kontrolado. Kaya't ang pinakamagandang gawin ay maging kalmado at harapin na lang kung ano ang mga adventure na nasa ating unahan. Pero dahil din sa malakas na ulan ay lumabas na din ang unang problema sa kalsada. Ito ay ang mga pagbaha. Mga kuya, baha dito. Kaya yan? Tanong tayo. Sir, kaya? Kaya! Mababa lang? Oo, kaya. Sure ka ah? Kaya naman daw, baka kasi dito eh. Ayan oh. Dahil na din yan sa ilang gabi siguro ng pag-ulan, so mag 4x4 tayo. Hindi na. Kaya yan, mga sedan nga, kaya eh. Baha oh, baha, baha. Baha, baha, baha. Baha. Woo! Baha, baha. Kaya lang, kabado lang. Hindi, syempre, nag-iingat din. Malayo pa biyahe. Hindi naman talaga ako kinakabahan, sobrang iniingatan ko lang itong ating camper van kasi ito lang yung kayamanan na meron ako. At pagkatapos ng baha ay mga lubak-lubak na kalsada naman ang ating dinaanan. Hindi pa man nagsisimula ang akyatan ay ang dami na agad mga challenges ang nasa ating harapan. Pero hindi naman ako nag-aalala kasi dalawa kami ni Arthur ngayon. Kung mag-isa ako siguro mapapadalawang isip ako dito. Ayan ang kasabay natin, oh. Panis! Ay, wala na po sir eh. Next time po, naubos na kasi. Budol, kahit dito sa looban, may followers tayo. Maraming salamat po. At nung akala ko ay magiging smooth na ang aming pagbiyahe, eto pa ang mga sumunod na nangyari. Sunod-sunod na mga baha ang dinaanan natin sa kalsada. Dahil na rin siguro ito sa malakas na pag-ulan at kung makikita nyo halos lagpas tuhod na din itong ating dinadaanan na baha. Pero kayang-kaya pa din ng ating sasakyan. At sa tuwing nadadaan tayo sa mga challenges na ganito, lagi kong iniisip na parte ito ng adventure na ginagawa natin. Pero paano kung yung iniisip kong adventure ay mas malala pa pala ang pagdadaanan natin dahil kung dito pa lang sa kapatagan ay bumabaha na, paano pa kaya sa kabundukan? Paano kung magka-landslide o kaya naman may mangyaring hindi maganda? Kaya't sa bawat biyahe ko, sinisigurado ko na handa ako, handa ang sasakyan ko at handa din ang mga kagamitan ko. Kaya't pagdating natin dito sa Leon kung saan tayo mag-overnight ay naisipan na namin na bumili muna ng mga supply para sa ganon may makain tayo sa daan. Dito kami ngayon sa Leon Public Market para mamili ng pagkain, mga gulay, tsaka pang sinigang. Ganyan yung Lem Official, pinapayungan. Bumili kami dito ng mga sangkap para sa gagawin natin at lulutuin na sinigang mamayang gabi. Malamig daw kasi sa taas ng bundok kaya masarap humigop dun ng sabaw. 30,000 na pandesal. Pagkatapos, nagsimula na uli kaming bumiyahe at dito hindi pa din tumitigil ang pag-ulan. Nasa bungad na tayo ngayon ng mga zigzag-zigzag, tapos wala lang masyadong kabahayan at medyo kabukuran na to. Tapos akit pa tayo dyan, sobrang taas daw nyan, kaya tingnan natin. Sana kayanin ang ating camper van. Nung una ay medyo chill lang yung kalsadang dinadaanan natin. Medyo nahirapan lang tayo dahil sa maliit na visibility dahil sa pag-ulan. Parang may bagyo dito ah. May bayhangin dito oh. At dito napapaisip na ako kung magiging sulit ba yung biyahe natin o magmumukha lang tayong basang sisiw dun sa taas ng bundok. So dito sa kinalalagyan natin magsisimula na ang ahon. Kung saan dire-diretso to, papakita ko na lang sa inyo sa drone shot kung sakaling makapag-drone tayo. Pero pipilitin natin. Kaya yan, kaya ni Bantot yan. At sa pagkakataon na to ay parang pinagbibigyan tayo ng panahon dahil unti-unti nang gumaganda at tumitila ang ulan. Ngunit kasabay ng pagtila ng ulan ang unti-unti din na pag-akyat natin sa kabundukan. Kakayanin kaya ito ng ating minivan o titirik na lamang ito sa daan? Kung natatanaw nyo lang or nakikita nyo lang yung nakikita ko, sobrang ganda. Hindi ma-appreciate sa video kasi medyo madami pang puno, pero natatanaw na dito yung mga bundok. Ang lapit na namin at sobrang ganda. Ayun wala na, nandito yung bundok
Kahit mabagal ay tuloy-tuloy na yung naging biyahe natin dito paakyat papunta sa Tubungan View Deck. Pero hindi pa man tayo dumadating sa kalagitnaan ay may kailangan na tayong hintuan. Tubungan View Deck. Akala ko kung ano na ang dahilan pero kailangan lang pala natin ditong magbayad ng 10 pesos na entrance fee bago tayo umakyat sa taas ng bundok. Kailangan muna nating magbayad dito sa Tubungan para sa environmental fee. Parang 10 pesos or 20 pesos lang naman yata. Tapos yung view natin dito, parang Baguio na. Parang Benguet na nga actually. Kasi sobrang tataas na ng ahon, tapos ang lapit na ng bundok. Tsaka malamig na din yung panahon. Especially umuulan pa, no? Kaya mas sumihirap yung akyatin. Pero kayang-kaya ni Bantot yan. Si Bantot pa. Station lang, 25. 25. Sa dami na rin kasi ng mga napuntahan at naakyat namin na bundok ng aking camper van ay sobrang laki na ng tiwala ko sa kanya. Hindi man mabilis ang arangkada pero naniniwala ako na kayang-kaya niya yung ahunin. Kasi kung maaalala ninyo, bisikleta nga ay nakakarating sa kung saan-saan sa Pilipinas. Ito pa kayang ating sasakyan. Natatanaw na dito yung dinaanan natin sa baba, oh. Grabe, sobrang taas. At sobrang lamig. Nanginginig na ako sa lamig. Ayan, oh. Puro hamog. Buong akala ko ay nasa mataas na parte na kami ngunit nagsisimula pa lang pala dito ang kalbaryo ng ating camper van. Nakikita nyo ba yung kalsada na yan? Yan yung aakyatin natin, yung bahay-bahay daw na yan. So paahon yan, paakyat yan. So dodronean namin yan kung kaya. Sana mawala na yung ulan. Dahil sa medyo may ulan pa din ang panahon at hindi kaya ng maliit na drone ko na lumipad sa ganitong klaseng sitwasyon ay itong 360 camera ko na lang ang ginamit ko. At makikita nyo nga dito na habang tumatagal ang ating pagbiyahe ay pataas din ng pataas ang kalsadang dinadaanan natin. Parang walang tigil na pag-akyat, pagliko at pag-akyat ang nangyayari sa atin. At kung titignan sa himpapawid, ang kalsadang dinadaanan natin ay puro paliko na parang bituka ng manok habang umaakyat sa napakataas na bundok. Unti-unti, dahan-dahan at konting pagtitiis lang talaga ang ginawa natin dito para maakyat natin ang bundok dito sa Intumble. At dito nakarating na kami sa view deck ng Tubungan. Sobrang lamig! Sipin nyo yung inahon natin. Pakita ko sa inyo yung inahon natin, yung inakyat natin, ha. Eto. Oh, kita nyo yung kalsada? Yan. Grabe yung lamig dito. Parang Mount Pulag na yung feeling. Yung mga kalsadang natatanaw nyo dyan sa baba, yung mga kabahayan dyan sa baba, pinanggalingan natin yan. Actually, yung baba ng bundok na yan, dyan tayo nanggaling. Kaya makita nyo naman dyan, sobrang taas natin at sobrang lamig. Whew! Ang lakas pa ng hangin. Grabe. Budol, binudol ako ni Wild Tuk Tuk Adventure. Parang masakit magkape dito, ah. Lamig. Lamig dito. Sa sobrang taas ng pwesto natin ay sobrang lakas din ng hangin at sobrang lamig pa dahil umuulan. Pero hindi pa natatapos ang adventure dyan. Kasi maya-maya magkakayaan pa kami na umakyat pa sa mas mataas na parte. Ano ba? Nice to meet you po. Lamig pala dito. Lamig! Ang ganda ng view. Ang inaalala ko lang paano ako lulusong mamaya or bukas. Hindi ko alam kung dito kami mag-overnight. Pero sobrang lamig kasi. Sobrang sarap mag-chill dito, magkape. Alam nyo yun. Tapos ganito kaganda yung view mo. Hanggang doon yan sa kabila. Yan. Puro bundok na.
So isa daw to sa mga pinupuntahan dito sa lugar na to. Ang tawag dito ay Tubungan. So Igtoble yata yung nakakasama dito. And plano pupunta tayo ng Leon, di ba? So baka hindi muna tayo matuloy kasi ang sarap i-enjoy ng lamig dito. Woo! Lamig! At habang nandito nga ako sa itaas ng van ay may natanaw ako na isang waterfalls. At dito kami magkakaayaan na puntahan nito. Kaso nga lang, eto din ang aya na pinaka nagsisi talaga ako. Ah, yun yung falls! Ano yun sa Leon? Ay, Igtoble. May falls na oh. At dahil sa curiosity ko na makita ang waterfalls na to ay pupuntahan natin ito. Ang ganda! Woo! Pero imbes na pataas na kalsada ang ating dadaanan ay dito pababang kalsada ang ating pinuntahan. Dito na tayo eh. Minsan na lang tayo nandito eh. Explore na natin. Ganda dito. At hanggang sa umabot na nga kami sa parte kung saan kailangan na naming tumawid sa pagitan ng mga bangin na katulad nito. Kailangan kalkulado lang ang bawat galaw at bawat liko dahil kung hindi ay pwede tayong magkamali at dumiretso sa bangin sa parehas na gilid natin. Ngunit kahit mahirap ang daan ay sobrang ganda naman ng view na matatanaw mo dito at unti-unti handahan na nating natatanaw ang waterfalls na ating pupuntahan. At pagdating natin dito sa pinakatulay ay dito na talaga pala ang pinakamataas na parte at pinakamatarik na parte ng kalsada. Halos unti-unti at gapang na lang ang pag-ahon namin dito hanggang sa aabot pa na hindi na talaga kakayanin ng ating minivan ang taas ng kalsada. Putik na bitin kami guys. Ah, good luck. Bibitaw. Ano natin? Ano ba? Welta mo na. Sa sobrang tarik ng kalsada ay kahit nag-handbrake na ako ay umaatras pa din itong ating sasakyan. Pero may pagkakamali din kasi kung ginawa dyan na mamaya i-explain ko sa inyo. Kaya ang discarding ginawa na lang namin ay nagmanyobra kami dito sa gitna ng daan. Sige ba? Layo pa. Bitin eh. Wala, di na kaya ni Bantot eh. Sumuko eh. Ganda lang siya. Hanggang doon lang. Wala na eh. Ayaw na umahon. Ewan ko kung bakit di ko na iahon. Mahinang driver pa. Pero ang pinakadahilan pala talaga ay nakasindi pala ang 4x4 natin dahil mahina lang ang makina. Mas maganda kung naka 4x2 tayo sa ganitong paahon at matarik na kalsada. O baka kulang lang din sa buwelo. Ngayon may kalsada nga. Pwede natin siguro ibaba. Doon tayo sa Imbornal. Ano, lakarin muna natin. Hindi, abot naman. Kita na natin eh, oh. Sinukuha na namin ang pagpunta sa waterfalls kaya't madidinig nyo dito na naghahanap na kami ng campsite ng pagpupwestuhan para makapagpalipas ng gabi. Pero ang tanong, may makikita ba kami? Pangalawa, makakababa kaya kami dito ng ligtas sa bundok na ito? At pangatlo, maibabalik ba natin si Arthur sa bahay nila bago matapos ang 24 oras? Sama-sama natin yung alamin sa pagpapatuloy nitong ating adventure. Bali, inakyat pa namin yung taas na yan. Mas matarik pala dyan. Nabitin lang siguro ako kaya hindi ako nakaahon. So ang nangyari kasi, habang nandun kami sa taas, ayan, habang nandyan kami sa taas, pag akyat namin, pinapanood namin yung falls. May falls doon sa pinakataas na yon. Tinitignan ko, tapos yun, nabitin na ako. Siguro nag half clutch na din ako eh. Pero ewan ko kung mali lang ako ng diskarte or mas mataas to. Pero hindi eh, mas mataas yung ahon doon, 100%. So babay namin to. Si Tart, baka di ako makaahon dito. Pabalik, natakot na ako dun eh. Oo.
Sa pagkakataon na to ay naglakad kami pababa upang sa pagbabaka sakali na makahanap kami ng campsite na pwede nating pagpalipasan ng gabi. Bumaba kami dito sa tabi ng ilog. Dapat ibababa din natin yung van natin dito pero nag-alanganin kasi ko baka hindi na naman tayo makaakyat lalo na sobrang dulas ng kalsada dahil umuulan. Ang lamig eh. Paano ka din maliligo? Oh, may tulay oh. Tawid ka daw dyan oh. Oh, challenge. 1,000 oh. Pero ganda mag-drone dyan. Nakaupo ka dyan. Kung mababaw yung tulay yata talaga to eh. Tingnan natin. Wala eh. Gumagalaw. Gumagalaw. Naisip kasi namin, baka pwedeng nakaupo dun sa gitna, tas dadaan yung drone na ganyan, no? Sobrang ganda siguro niyan. Kaso wala eh, unstable. Ewan ko, malakas din yung tubig, yung current. Buti sana kung walang tubig na babagsakan dyan, yung batis lang. Tapos kasi may falls nga doon, di ba? Dito bumabagsak yon. Ayan, eto siya. Sobrang lakas din nung alon ng tubig. Ayan. Grabe. Tagulan naman kasi pero kung pupunta kayo dito ng tag-araw or summer, tag-araw, summer pa eh, no? For sure, maganda tong ilog na to. Kasi ngayon, medyo ma-brown siya dahil sa lakas na din yan ng alon, ng agos pala. Tapos, siguro pag tag-araw, malinaw yan. Malinaw ba dito pag tag-araw? Malinaw yan. Yan. Uy, umaraw na oh. Tara, doon lang tayo sa taas. Doon na lang, no? Wala, ganda sana dito iparada oh. Baka di makaahon eh. Nakita mo na may bitin natin kanina, di ba? Dito, sarado eh. Tas malumot pa to. Sayang. Sayang yung spot oh. Siya lang eh, binudol ako eh. Dapat doon kami pwesto eh, no? Kaso medyo malumot to, tsaka mataas. Medyo na-trauma na akong umahon-ahon kasi nabitin ako kanina. Wala, ayaw na sumagad eh. Eksaktong dito sa hinintuan ko ay may kubo at walang tao at dito na namin napagdesisyonan na magluto ng aming tanghalian. Sobrang lamig din kasi ng panahon ngayon. Tapos wala man lang kaming Bali, ka-jacket-jacket. pumwesto lang kami dito sa gilid ng kalsada kasi may bobong dahil maulan. Tapos yan, may pinya tayo dyan. Magluto kami ng adobong sitaw, tapos sinigang na baka. Ay, baboy. Sinigang na bagnet. Tapos ito yung rice cooker natin. Cute lang eh, no? Yan, pinapatakbo siya ng EcoFlow. So, salamat po, EcoFlow, for sending us your power station. Napakadami nating power station, no? Bigyan naman natin si Arthur. EcoFlow, baka naman. Baka naman, EcoFlow. At eto na naman tayo, isang reality ng buhay sa kalsada. Yung tipong kahit pagod ka na magmaneho, pagod ka na magvideo, at pagod ka na sa kaiisip ng kung ano-ano, ay kailangan mo pa din gawin ang mga simpleng household na ginagawa mo sa bahay ninyo. Katulad ng pagluluto. At alam ko, pwede naman natin tong hindi gawin at bumili na lang ng lutong pagkain. Pero hindi kasi yun option sa akin. Dahil para sa akin, ang pagluluto ng sarili kong pagkain ang isa sa pinakaparaan para makatipid tayo sa lansangan. Sobrang magastos kasi ang ganitong klaseng lifestyle. Kaya baka naman deserve ko ang isang like at subscribe sa inyo dyan. Uy, adobo. Adobong sitaw, sahog manok. Ano? Nalaglag pa iba. Luto na ang adobong sitaw. Sarap na, no? May ano pa yan? May sahog na karne yan, eh, no? Hey! Pwede natin itanim ito dun, no? Tubo kaya to? Tutubo pa to eh. Tanim natin dito para kung sino man yung may-ari. Tapos ano, malay nyo, di ba, tumubo. Tapos kung sino man po yung may-ari ng lugar na to, dito po ito sa may tulay. Tapos may tindahan, sarado yung tindahan eh. Tapos yan, may mga bahayan dyan. Ilalagay ko po ito dito, itatanim ko. So kung tumubo man,
Comment nyo naman dyan sa baba, just in case. Kasi for sure, kapag in-upload ko to, late upload din naman. So baka may tubo na, di ba? Try lang natin. Para sa mga nakakaalam ng lugar o makakapunta dito, baka pwede nyo naman pong silipin yung tinanim ko dito na pinya. Kung sakaling tumubo na, pwede nyong picturean at isend sa akin. Para na din, masatisfied tayo na alam natin na kahit papano ay nakakagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Tsaka isa pa, parang eto na din ang bayad namin sa panandali ang pagtuloy namin sa kubo na ito. Pero hindi pa kasi tayo dito mag-overnight. Panoorin nyo maya-maya kung paano magbabago ang takbo ng video. Tindi yan ah. Bubulagin natin. Busin natin yung mata. Shoutout kay Ma'am Cherry na nagbigay sa atin ng pinya. Sobrang lamig dito, wala ko ibang masabi. Parang nasa Baguio talaga. Lalo dun sa itaas. Magandang araw po. Luto lang. Nakigamit lang po kami sir ng tubo. Dito ay dumating si kuya kung saan siya pala yung may-ari ng tindahan at sinabi ko na lang din sa kanya na nagtanim tayo dito ng pinya at pinayagan niya lang din naman kami na makagamit ng kubo. Dito na din kami nagtanghalian habang lamig na lamig kami sa malakas na hangin. Ewan ko kung ako lang pero parang hindi ko kayang mag-survive dito ng isang magdamag dahil sa sobrang lakas ng hangin at sa sobrang lamig dito. At wala din palang cellphone signal dito pero nakakatuwa dahil may mga bata pa din na nakakakilala sa atin. Konting picture at shoutout na lang sa inyo. Kuya, salamat po. Thank you. Sa susunod po ulit. Bali, dito kami tumambay, nagtanghalian, nagluto, tapos ayun yung van natin. Meron kasing falls na natatanaw doon, tapos bundok. Kasi hindi kami makapwesto doon sa taas na magluto dahil sobrang lakas ng hangin at sobrang lamig. So bumaba kami ng kaunti dito, kabila na to. So aahuhin na naman natin yan. Ngayon babalik tayo doon para mag-shot lang ng drone, tapos punta tayo sa kabilang spot sa Leon. Grabe ang ganda dito. Worth it yung biyahe dito pag dito kayo pumunta. Sobrang kampante na ako sa pagbalik natin dito dahil paakyat lang naman yung kalsada. Mas nag-aalala kasi ko sa palusong at pababa mamaya. At dito dahil maganda na ang panahon ay nagkaroon na tayo ng pagkakataon upang makapagkuha ng magagandang drone shot gamit ang maliit nating drone. Sadyang napakaganda sana ng lugar na ito ngunit hindi kinakaya ng drone natin ang malakas na hangin. Kaya naman ito talaga ang pinaka-problema natin sa paggawa ng mga travel videos. Sa phone mo kasi titignan, kala mo hindi malikot eh. Kaya nga eh. Titig kami drone, Ganun na, ano? Wala, tawag dito, bumalik kami dito sa view deck para sana mag-drone shot. Ang kaso, hindi kaya ng mga drone namin eh. Yung drone ni Tito Art, Mini 2. Yung sa akin naman, Mini 1. So, maliliit lang kasi mga drone namin. Wala pang mga sponsor eh. Baka naman. Para sana mas mapakita natin yung ganda ng Pilipinas, no? Baka naman, DJI, oh! Baka naman. Actually, sponsor natin naman yan ng power station. Pero hopefully, sana drone na din. So, baba kami doon. Try namin doon mag-shot sa baba kasi harang na bundok doon eh. No, Tito Art.
shot na nakita nyo kanina, kakatapos lang namin yun i-shoot. Ngayon lang halos. Ngayon lang din talaga kami pinagbigyan ng clearing tsaka magandang panahon. At kahit pa paano wala ng ulan. So napalipad natin yung mga drone natin ng maayos at napakita natin sa inyo. Kahit maliit yung drone natin, lumalaban yan. Pero soon, magkakaroon din tayo ng malaki niyan. Yung hindi na natin kailangang mangamba sa hangin. Kapag papalipad rin natin dahil alam natin na kayang-kaya niya na yung malalakas na hangin. Ano lang yan, manifesting lang yan. Dati nga yung power station, ganyan lang din mga sinasabi ko, di ba? Ngayon, ako na umaayaw sa mga bigay na power station. Yan, so pupunta tayo ngayon sa Leon, sa Bukhari. Doon kami mag-overnight kasi doon camping, may masasabitan tayo ng duyan. Papakita ko din sa inyo dahil akyat din doon Kawawa yung van natin talaga. Binugbog mo, Tito Arthur. Binugbog talaga si Bantot. Lalo nga lumakas Lalong lumakas no, na training no. Bantot Dahil sa wala tayong mapipwestuhan para mag-overnight dito sa Igtoble ay inaya ako ni Arthur na pumunta sa Leon, sa Bukhari. Kumbaga ibang bundok na naman yon, bababa tayo tapos aakyat ulit tayo sa isang bundok. Pero sabi niya naman malapit lang, pero ito na yata ang pinakamalapit na malayong nakita ko. Hindi ko na masyadong nakuhanan ng pababa namin dito pero habang paakyat na kami dito sa Bukhari ay may mga landslide at may mga naputol ng kahoy sa daan namin. Kaya naman medyo nag-aalala na ako dahil paano kung pagbaba namin kinabukasan ay ganito ang mangyari at maiwan si Arthur ng flight niya papunta sa Canada. Dahil tandaan ninyo, sa tatlong goal natin ay isa pa lang ang nagagawa natin doon. Yun ay makarating doon ng safe. Hindi pa tayo nakakahanap ng campsite at kailangan din na makauwi tayo kaagad within 24 hours para makasakay si Wild Tuk-Tuk sa kanyang flight papunta sa Canada. Ngunit habang tumatagal ay hindi ako nasabihan na paakyat ng paakyat at pataas din pala ng pataas ang kalsadang dadaanan natin. Kung dinadaanan natin ngayon ay medyo foggy na at medyo mataas na naman tayo dito sa Leon. Budol talaga si Tito Art, ayun no? Ang hamog na ng kalsada. Budol! Kinawawa si Bantot pero at least makikita natin dito gaano ka-reliable itong ating mini camper van. Na kung sakali man kayo nagbabalak, tuloy nyo na yan. Na kayong magduda. Kaya nga umahon ng matatarik na kalsada oh. Woohoo! Sarap fog. Wala na makita. Grabe, parang Baguio na din yung inaakyat natin dito sa hamog tsaka sa lamig. Pero ang kagandahan kasi at least na-explore natin ngayon yung mga lugar na hindi mo aasahan na meron pala sa Iloilo. Kasi di ba pag narinig natin yung Iloilo, anong unang pumapasok sa atin? Hindi naman bundok hindi naman mga mountainous view di ba? Kaya nakakagulat at nakakatuwa dahil na-explore natin yung other side ng Iloilo. Na sabi nga nila, trust the local at ayan ang semi-local. Semi-local. Yan. At hindi nga natin inaasahan na aabutan pala tayo ng dilim dito sa kalsada dahil na din yan sa mataas at paakyat na daan pagkatapos maulan din tapos ang kapal pa ng hamog kaya medyo nagpatong-patong talaga yung hirap habang bumabiyahe tayo. At eto pa kanyo ang naging problema natin. Habang tayo ay nasa biyahe, nag-uusap kami na paano kung wala at sarado ang campsite dahil maulan. At eto na nga ang sumunod na mga nangyari. Ito yung problema. Temporary close. Ayun nakalagay. Hindi ko lang nakuhanan pero temporary close. Paano yan? Wala tayong campsite. So titingin na lang kami dito ng mapaglalagakan kay Bantot. Kasi may van naman tayo Sarado po ang campsite na to siguro dahil umuulan, dahil wala ding turista. We don't know, pero dito kami papasok. Yan. Pumasok kami dito sa maliit na iskinita sa pagbabaka sakali na baka pwede na kaming mag-overnight dito. Pagkatapos sa gawing dulo ay may nakita kaming waiting shed. At itong waiting shed na to ay parte pala ng isang bagay na pagsisisihan natin bukas ng umaga paggising natin. Ang dilim Ang dilim. Ayan
Ano, dito na lang tayo. So basically, dumating na kami dito sa may, anong lugar to, Tito Art? Pocari Leon. Pine? Bukari, Leon. Bocari, Leon. At medyo gabi, actually madilim na talaga nung dumating kami at umuulan-ulan pa. Tapos sarado kasi dito sa may pwesto na to. Temporary close sila siguro dahil may bagyo, may ulan. Pero dito na lang kami magpapalipas ng gabi sa waiting shed na to. Ayan, parang cottage din kasi to. Sasabit lang kami ng duyan dyan. At isang bagay, sana kayanin natin kasi sobrang lamig. Ang lamig talaga. Ay, naka-jacket na kami oh. Kung mapapansin nyo, naka-jacket na kami ni Tito Art. Sinabitan na natin ng ilaw itong ating waiting shed na nakita para naman maging presentable habang nagvi-video tayo. Tsaka wala din kasing kuryente dito. Yung mga ilaw lang na dala natin ang inilagay natin. Ayan, dito tayo magpapalipas ng gabi ngayon. Dapat magka-camp kami dyan. Kung titignan nyo kasi mga gilid natin, puro pine tree na lahat yan. Ang kaso, malakas yung ulan tsaka hangin. Kaya dito muna kami sumafety sa may bubong. Yan, ganyan lang itsura namin. Si Wild Tuktuk, ako. Tapos yung van natin na si Vantot. Yan yung sinasabi ko sa inyo na one van. Pero sobrang daming memories. Sa pag-ahon pa lang dito, sulit na eh. Tapos ganyan tayo matutulog. So, kakain pa kami syempre. Luto pa ba tayo sinigang? Bagay, lutuin mo na yung kagnin. Oo, madali na lang yun. Laglag na lang, no? Ang unang plano natin ay magluluto tayo dito ng sinigang upang makahigop tayo ng masarap na sabaw. Pero napag-isipan din namin na magpahinga muna panandalian para na din makabawi ng konting lakas muna bago magluto ng hapunan. Lamig, Tito Art. Nanginginig na kami sa lamig. Kaya masarap din ituloy yung yung sinigang. Sinigang tayo, no? Grabe, nakakatawa mag van life kasi na-explore mo yung mga lugar na hindi mo pa napuntahan. Napupuntahan mo yung mga lugar na sa kwento mo lang nadidinig. Yan, yung mga lugar na to, kwento lang naman sa akin to ni Tito Art eh. Tapos tinitignan ko lang yan sa SOCMED, tapos nagugustuhan ko, tapos inaya niya na ako. Tapos yun, puro bundok yung kalsada dito, just in case yung mga nakabisikleta dyan, isip-isip na kayo. Oo, pero kaya naman, kayang akyatin, kaya nga ng van natin na punong-puno eh. Nakaka-enjoy lang din. Bukas makikita nyo talaga yung ganda nito. So for today, magluluto muna kami ng pagkain natin. Tapos bukas shoshatan natin yung drone chase, no? Kakatawa lang. Thank you, Wild Tuktuk Adventure. Ginawa mong tuk-tuk yung van ko eh. Grabe, maghapon kami sa biyahe. Maghapon umaahon eh. Pero ano yun, part yun ng journey. Kasi isipin mo, hindi mo na naman alam kailan ka makakabalik dito eh. Pag may mga pagkakataon kayo na pwede nyong puntahan yung ibang mga lugar, wag na kayong tamarin, wag yun ang isipin yung pagod kasi mababawi nyo yun eh. Pagkatapos ng isang araw na pahinga, okay na yun eh. Isipin nyo na paano kung 10 taon bago kayo uli makabalik dun sa lugar na pinuntahan nyo. So, sayang, di ba? At least nasilip na nila kung sakali. Yun lang. Nandun ka na eh. Konting tulak na lang eh. Kumbaga malayo na yung pinuntahan mo eh. Konti na lang, hindi mo pa sagadin. Ang bago din pagka maganda yung napunta mong lugar eh. Oo. Nakatanggal din ang pagod. Oo, sobra. Dito lang eh, yung lamig pa lang dito, yung klima dito, ang lamig. Tapos, maganda pa, puro pine tree. Pagkatapos ng maiksing kwentuhan kasama si Wild Tuktuk kung saan parang nagre-reminisce kami ng mga nangyari maghapon, ay sobrang nilamig na ako kaya makikita nyo dito na nagdoble-doble na ako ng jacket na dala-dala ko na pwede kong isuot. Pagkatapos nagpants na din ako dyan para na din makontra natin kahit papano yung lamig. Hindi ko na din talaga halos kinakaya yung lamig kaya doble-doble na ako ng suot. Pagkatapos, sinabayan pa yan ng ulan kaya naman talagang parang hindi ko na kinakaya yung lamig. Lahat na talaga ng pwede kong ibalot sa katawan ko ay binalot ko na. Yung sinigang na pinaplano namin hindi na natuloy dahil nakatulog na kami sa sobrang pagod. At alas 11 ng gabi nang bigla na lang akong magising. It's 11 PM at sobrang lakas ng hangin. Sobrang lamig din. Grabe, di ko na alam anong klaseng kukot yung gagawin ko dito. Tapos yan naman si Tito ay tulog na din. Grabe, sobrang lamig. Sobrang lamig talaga. As in, ayan o, laki-laki ko. Pero tingnan nyo yung body ko. Ito na lang ako. Nag-wait na ako sa sobrang lamig.
begin. Coffee cup before the day begins. Don't go, Kape! Sarap po! Ganda ng view oh! we'll slow it all the way back. Good morning sa inyong lahat. This is our day. Hindi ko na alam pero makikita nyo ang ulan ay napakalakas ngayon pero napakaganda ng pwesto natin. Oh, tignan nyo naman yan. Ayaw lang tayong pagbigyan ng panahon kasi tuloy-tuloy pa din ang pag-ulan. So dito kami nagpalipas ng gabi as I was say it kagabi or kanina kung napapanood nyo, no? Tapos eto, dapat dyan kami mag-overnight sa mga pine tree na yan. Yan, hanggang doon puro pine tree yan. Tapos hanggang dito din puro pine tree yan. Dapat dyan kami magsasabit lang ng duyan dun sa gawing baba. Tapos hammock, ang kaso umuulan nga kaya nag-play safe na lang kami. Nandito kami natulog at sobrang lamig. As in, sobra. No, Tito Art? Sobrang lamig dahil pa Baguio parang kaming nag-camping sa John Hay, ganun. Tignan nyo yung damit ko, doble-doble na. May damit pa ako sa loob, dalawang jacket na yung ginamit ko. Tapos nakapants na din ako. And yun, ngayon magluluto na lang kami ng kape. Ayan, ginagawa na ni Tito Art ang ating kape. Tapos yung sa akin naman, magluluto ako ng fried rice, sinigang, bacon, lahat na pwede nating lutuin. Lulutuin natin kasi di na kami nakapag-dinner kagabi sa sobrang pagod. Paghiga ng duyan, iglip lang tayo saglit, wala nang babangon. Sobrang lamig pa din kaya nakakatamad kagabi. Kahit nasa camp kami, may napakaganda kaming espresso shot. Tignan nyo naman yung krema niya, no? Sobrang lupit. Ang galing nung nung pang kape ni Tito Art. Baka nga bumili din ako nun pabili ko kay misis ko. Esme, baka naman! Country lanes and coastal plains, endless views that we're passing through, making our way to a distant place. Just Yan, bali nakaluto na tayo. Pagkain natin, bacon, sisig, ang espiritu ni Jack. Tapos chicken fillet, espiritu pa din ni Jack. Tapos fried rice, tsaka kanin. Yan, kakain lang kami. Sarap, di ba? watch the sky fade into the night. Sobrang ganda ng lugar na to, sobrang chilling ng vibes. Sinabayan pa yan ng dahan-dahan na pagpatak ng ulan. Pero dahil din dyan, sobrang na-relax kami at napaisip kami na magstay pa dito ng mas mahaba. Pero parang nakakalimutan yata natin na meron pang hinahabol si Arthur na ticket or flight papunta sa Canada. Kaya tingnan natin kung makakarating ba siya doon o mabubudol siya at kailangan niyang mag-rebook ng kanyang flight. Ito yung campsite natin. Ayun yung van natin. Ang ganda, no? Ang ganda ng site dito, ah. As I said, stay, I've been waiting for you. As I said, stay, won't you wait for me to hold. But it feels so right now. Right now. I said, Grabe, sobrang appreciate ko yung ganda dito. Emote-emote din kami kunwari Yung mga shot na nakikita nyo, emote-emote din yan. Si Tito Art nag-emote-emote yan. Ako naman, emote-emote din kunwari dito. Ganun lang naman. Pero medyo nakakapagod yung ganitong shot, ha. Pero yung view kasi natin, grabe. Kaya kung nasa Iloilo man kayo, taga Panay Island kayo, try nyo nang pumunta dito sa Leon. Sigurado mag-i-enjoy kayo. Hindi lang adults, kahit mga bata kasi maluwang yung takbuhan dito.
At para na din alam nyo kung ano ang i-expect nyo pag nagpunta kayo dito ay susubukan nating umikot ng mabilisan dito sa lugar para na din hindi tayo masyadong magtagal at makakahabol pa si Arthur sa flight niya. Bali, subukan nating mag-ikot-ikot dito sa Bukhari. Tingnan lang natin yung mga pine woods. Yan oh. Ang tataas nila oh. Yan. Grabe yung mga puno na to. Kagabi medyo nag-aalala pa ako kasi baka may matumbang puno kasi sobrang lakas ng hangin. Inisip ko, hindi kaya may matumbang pine tree dito? Awa ng Diyos, wala naman. Pero ito yung view natin. Puro pine treehan at nakaka-relax, nakaka-chill. May mga kubo-kubo din pala dito. Siguro pinaparentahan yung mga yan. Yan. Tapos sabi ng lokal na kasama natin, si Tito Arthur, pag ano daw, yung peak season, mga summer, ganyan, may mga nagtitent daw dito na madami. So, pwede ka nga namang mag-tent dyan. Pero kung may van kang dala, hanggang dun lang yung van mo kasi hindi mo yata pwedeng ipasok dito. Parang hindi yata pwede yung car camping dito eh. Pwede kang mag-cottage, yung mga cottage na yan. Tapos, ito yung mga rules nila, do's and don't. Yan. Ang gagawin ko kasi ngayon, kaya ako naglalakad-lakad dito. Ganap ako ng CR. Kasi, ewan ko, naghihintay din kami ng bantay na lalapit sa amin para kung may bayad man dito, makapagbayad din kami. Pero wala pang lumalapit. Ayun. Pero sila Tito Art daw, doon din daw kasi talaga sila nag-camp nun. So, ayun. Yan, uy, may woods dito, oh. Baka may CR dyan. Hanap tayo ng CR. Uy, mukhang may CR. Hanap po kami ng CR. Grabe, nadidinig yung tunog na yan. Yan yung tunog kagabi. Ganyan na ganyan yung tunog ng yung nakakatakot na tunog. Hanap lang ako ng CR dito para kung sakali man. Uy, open ka? Yun lang, nakalak. Wala, nakalak. Tubig, may tubig. Wala ding tubig. Saan kaya yung mga tao dito? At dahil nakalakang CR at wala ding tubig, naisipan ko na lang na mag-video-video na lang ako dito ng mabilisan. Yan, mag-steam lang tayo ngayon ng puto. Espiritu ni Jelos. Espiritu ni Jack. Pakita mo yung cup mo. Yan o. Yan o, bankada o. Espiritu mo yan, oh. Tangaling tapat na pero ang lamig pa din dito. Mahangin pa din kasi. Sarap. Sarap guys. Punta kayo dito. Bago tayo magpatuloy ay magbibigay lang tayo ng kaunting recap. Nakarating na tayo sa mga destinasyon na dapat nating puntahan. Nakahanap na din tayo ng campsite na ating matutulugan. Ang natatanging goal na lang na hindi natin nagagawa ay maihatid si Arthur sa kanilang bahay ng maaga upang maka-flight siya papunta sa kanyang pupuntahan sa Canada. At minsan may mga goal talaga na hindi mo maa-accomplish at hulaan nyo kung ano ang mga sumunod na nangyari. Yup! Tama kayo, hindi na naka-flight si Arthur. Alam nyo kung bakit? Kasi nag-cancel na po ang airline na sasakyan niya dahil na din may malakas na bagyong paparating. Kaya naman nagkaroon pa tayo ng mas mahabang panahon para mag-explore dito at yung mga bagay na yan ang ipapakita ko sa inyo sa susunod na episode ng ating pagva-van life sa Pilipinas. Kaya naman maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. I hope na gustuhan nyo ang video ito. Pwede kayong mag-like, pwede nyo ding i-share sa mga kaibigan nyo at pwede din kayong mag-iwan ng komento dyan sa ibaba upang mapag-usapan natin yan. Tumatanggap din ako ng mga suggestion kung saang mga lugar ba pwede tayong pumunta dito sa Pilipinas. And again, pwede kayong mag-subscribe sa channel na to kung gusto nyo pa ng mas mahabang video na katulad nito. This is Lem Official Outdoor na nagsasabing mabuhay ka sa paraang gusto mo. Salamat po sa inyong panunood.